Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko po kayo ng paggawa po ng simpleng English sentence na may kasama pong adjective at prepositional phrase. Okay? At maya-maya ipapaliwanag ko po sa inyo kung anong ibig sabihin yan. Okay? So, ang gagawin lang po muna natin ay pipili lang po kayo ng isa dito sa unang listahan natin. Simula ako ay hanggang dito sa sina Tom at Tina ay. Okay? Pagkapili nyo ng isa dyan, isusunod nyo po itong salitang ayos na sa English ay okay. Tapos, isusunod nyo po itong kasama na i-English po natin bilang with. Tapos, isusunod nyo po yung salita na isusunod nyo sa kasama mula naman po dito sa ka hanggang dito sa si Tarzan. Pipili lang din po kayo ng isa. Halimbawa po, ako ay ayos kasama sila. Ako ay ayos kasama sila. Kapag in-English nyo po yan, I am okay with them. I am okay with them. Ako ay ayos kasama sila. Na sa nabuo po nating English sentence na yan, yan po ay merong adjective at saka prepositional phrase. Sa panghalimbawa, si Mario ay ayos kasama ka. Si Mario ay ayos kasama ka. Kapag in English po yan, Mario is okay with you. Ganun po. Okay? So ngayon po, ipaliwanag ko po yung pinag-uusapan po natin na adjective at prepositional phrase. Okay? Pag sinabi pong adjective, yan po ay salitang tumutulong para mailarawan po yung ating pinag-uusapan. At ang ating pinag-uusapan po dito ay tinatawag na subject. At ang subject po dito ay maalinman sa I, you, we, they, he, she, Mario, at saka itong Tom and Tina. Yan yung maaari natin pag-usapan o tinatawag na subject. Okay? Kung may magtatanong ko anong linking verb, ang linking verb po dyan ay itong am, are, at saka is. Okay? Tapos yung adjective po dito, ito po yon yung salitang okay o ayos. Na kapag tinignan nyo sa dictionary itong salitang okay, ang ibibigay po sa inyong uri ng salita na iyan ay adjective. Na ito pong okay o ayos, siya ang naglalarawan patungkol sa ating pinag-uusapan na subject. Okay po? Ngayon po, may makikita po kayong prepositional phrase dito. Ang ibig sabihin po kasi ng prepositional phrase ay tagadagdag ng ideya na maaaring patungkol po sa adjective na ating tinatalakay ngayon. Okay? So, ang gusto ko lang pong ibigay na ideya, kapag gumamit po kayo ng adjective at gusto nyong sundan ng panibagong mga salita, maaari po kayong gumamit ng prepositional phrase kasi ang prepositional phrase po ay may karapatan para magbigay ideya patungkol sa ating adjective. At ang halimbawa po natin dito ay kunyari nga po, ayos nga po yung ating pinag-usapan, yan yung adjective natin, pwede nating dagdagan ng ideya. At ang pinangdagdag po nating ideya ay ito, with you, kasama ka. Yan yung ipinangdagdag po nating ideya na ayos pala yung ating pinag-usapan kapag kasama ka. Okay? So, ang gusto ko pong gawin nyo ngayon ay tandaan nyo po itong ating pattern. Itong subject plus linking verb plus adjective plus prepositional phrase. Kasi marami po kayong magagawang English sentence gamit po itong pattern na ito. At saka yan ang ginagawa ko pong mga basihan sa paggawa ng English sentence na itinuturo ko sa inyo. Okay? Para gumaling po agad kayo sa tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Okay, kaya alam ko po kung paano mag-translate ng tama, gawa po ng pattern na ito. Okay, pag sinabing prepositional phrase, yan po ay binubuo ng preposition, katulad po ng with. Ito, preposition po yan. Kapag tinignan nyo yan sa dictionary, ang ibibigay sa inyo ay preposition. Okay, tapos, yung preposition po natin, may kasamahan na iba pang salita, katulad po nitong ka, sila, ako, siya, si Tarzan. Kapag itong preposition po natin ay sinama po natin o may kasamahan po yan na ibang salita na kung saan ay sila ay magka-partner at ang ibinibigay po nilang ideya ay
para tulungan po na bigyan ng ideya yung adjective natin, ang tawag po doon ay prepositional phrase. Okay? Kapag with lang, preposition. Kapag yung with po ay sinamahan po natin ng ibang salita na kapareha niya, ang tawag na po ay prepositional phrase. Yun po ang ibig kong sabihin. Okay? So tatandaan nyo po ha, ang prepositional phrase ay maaari pong isunod sa adjective na ang kanyang gamit po ay para magbigay ng dagdag ideya patungkol sa ating adjective. Okay po? So ngayon, kung may magtatanong, itong linking verb po natin sa Tagalog ay itinagalog ko na lang po bilang I, itong AY. Okay? Na kaya gumamit ako ng M, ng R, at saka ng is, sinasabi ko na yung impormasyon na binibigay ko po sa inyo ay pang ngayon. Okay? At ang M po ay ipinapareha po sa I. Yung R po ay ipinapareha sa you, sa we, sa they. Samantala, yung is ay ipinapareha sa he, she. At saka po doon sa mga pinangalanan, at saka po doon sa pinangalanan po nating tao na isa lang po ang bilang, is po yon. Pero kung dalawa na, yung pinangalanan po natin, are na po yung gagamitin nyo. Okay? So, yan po yung mga dapat yung tandaan. Okay? Sa paggawa ng English sentence kung saan ay ginagamitan po natin ng adjective plus prepositional phrase. Okay po? At saka nga pala po, yung isusunod po natin sa ating preposition, kung pronoun man yun, ibig sabihin ng pronoun, gumagamit tayo ng you, ng them, ng me, ng him, ng her. Yan po ay mga pronoun. Dapat po, ang forma nila ay naka-objective case. Ibig sabihin ng objective case, ito na po yun. Ibinigay ko na sa inyo. Ganito po dapat yung pagkakaporma nyo. Ang pagkaka-spelling nyo, ang pagkaka-translate nyo po sa English sa saka ay you. Sa sila ay them. Sa ako ay me. Sa siya ay him o her. Him, lalaki. Her, babae. Kasi pag ang ginawa nyo po, kunyari po ay itong sila ay tinranslate nyo bilang they, yung T-H-E-Y, mali na po kayo. Kasi hindi po yun naka-objective case. Hindi po objective case po yun. Kundi naka-subjective case. Yun po. Okay? Ang with po ay nangangailangan ng mga pronoun na naka-objective case. Kaya tandaan nyo rin po itong pronoun natin. Wala pong problema sa pangalan na partikular. Kasi kung ginamit nyo ay Tarzan, Tarzan pa rin ang gagamitin nyo. Ganun po yon. Okay? So makikitandaan po lahat ng sinasabi ko sa inyo kasi importante po lahat ng sinasabi ko sa inyo. Okay po? Maraming salamat po.